Ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na isang apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa ating kapatid na si Timoteo para sa Iglesia ng Diyos sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sumayin nawa ang pagpapala at ang kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaliw kami, kayo may naaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kahit matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas, ano pat akala namin ay mamamatay na kami. Para kaming hinatulan ng kamatayan, subalit nangyari yon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Ito ang aming ipinagmamalaki at pinapatunayan naman ng aming budhi, tapat at walang pagkukunwari ang aming pakikisama sa lahat, lalo na sa inyo. Subalit nagawa namin ito sa tulong ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Isinulat namin sa inyo, iyon lamang kaya ninyong basahin at unawain. Gayunpaman, hindi pa rin ninyo kami lubos na maunawaan. Ngunit tumaasa ako maunawaan din ninyo kami, upang sa araw ng ating Panginoong Hesus ay may pagmalaki ninyo kami kung paanong ipinagmamalaki namin kayo. Dahil sa natitiyak ko ito, binalak kong pumunta muna rin diyan upang lalo kayong pagpalain. Binalak kong dalawin muna kayo diyan bago pumunta sa Macedonia at duman muli sa pagbabalik ko galing doon upang matulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Judea. Ang ba'y nagdadalawang isip ng balaking ko ito? Ako ba'y nagpaplanong tulad ng mga taga-sanlibutan na nagsasabi ng oo at pagkatapos ay hindi naman pala? Kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ko ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos na si Jesucristo na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi dahil lagi siyang oo. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil sa Kanya nakakasagot tayo ng Amen para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. At siya rin ang umirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Saksi ko ang Diyos, alam niya ang laman ng aking puso. Hindi muna ako pumunta riyan sa Korinto sapagkat kayo rin ang inaalala ko. Hindi sa nais naming pangunahan kayo sapagkat alam naming sinisikap ninyong maging matatag sa pananampalataya. Nais lang naming tumulong upang maging maligaya kayo.